Yes, we are live. Good morning, good afternoon, good evening. Kabidabs natin online, abroad, and worldwide. Hello po sa inyong lahat. Happy Saturday dito sa States. Happy Sunday dyan sa France at dyan sa Philippines, if I'm not mistaken. So, hello po sa inyo. With yours truly, the Big Daddy Benny Davis. Kasama po natin si Johnny, nasa Pennsylvania, Tina, Manila, and of course, Bobby Blue sa Paris, France. Simulan muna natin ang Philippines. Tina, kamusta ka na? Shoutouts. Shoutout sa bagong Shoutout sa mga kulot na humahaba ng buhok. Next time mag-curly girl session tayo. Gandang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat. Hello guys. Na-miss ko kayong lahat as always. Ang init pa rin dito sa atin. Marami tayong maiinit na pag-uusapan ngayong araw na to. Oo. Sana magstay po kayo dahil this is gonna be like something close to our heart. Hi guys, good morning. Good Ayun. morning. After Philippines, pasyalan naman natin ng taga Paris, France. Bobby Blue, ganda umaga. Ay, actually, Sabado pa lang ngayon. Joke lang. Joke lang. Hindi, 3 a.m. na dyan eh. It's 4 a.m. here. Oh, 4 a.m. Ng Sunday, tama ba ako? Tama ba ako ng Sunday? Yeah, Yeah, Sunday. 4 a.m. Early ng Sunday Sunday. morning. Oh. Masalbahay mo, Bob. Nililito mo ko. Alam mo nang lituhin ako. No, si Tin Mali. advance sa akin ng 16? 6 hours yata si Tin. Sa'yo. Ay, ganun. Oo, Philippines. Yeah. Yeah. Anong year na dyan, Tin? Yun lang. Hi guys, hello Philippines, hi Tin, hi Frank, hi Benny. Ayan, yung mga kabidags natin, kababagyo, Team Replay. Welcome to another episode of Benny Davis Live. Yun. Salamat, Bobby. Anong year, So, lituhin mo pa kami. Ngayon naman. Alam mo, kung anong sabihin nyo, tatanggapin ko. So, sige. Right lang So tayo. hindi lang pala hindi lang time zone difference. Ito time travel difference. You know, it gets them all the time, man. Like pagka may kausap ako sa Philippines, advance ka dyan ng 7 hours from us, tapos bigla mo babanatan. Anong year na dyan? Time travel difference Hindi na time zone difference. Kamusta naman natin sa Pennsylvania si Boss Johnny Rhythm. Johnny, kamusta ka? Kamusta ang ngayon, panahon? It is now 10:04 in the evening, Saturday, July 18, 2026, Tito. Yun. Sa Pittsburgh, Pennsylvania. Good Pittsburgh. morning po. Wow! Philippines, good afternoon, good evening, world, and welcome to Benny Davis Live. And my name is John Rhythm, and ito po, nakalimutan ko po nga po palang magpasalamat ulit sa mga, gusto ko po magpasalamat sa mga kasama po namin during our 5th anniversary special na yun yung last episode na Benny Davis Live. So, Tama, yun tumangkilik ayun, wala sa si amin. Ma'am Thank Tina, you. pero anyway, Yeah. so, and then tinatanong mo yung panahon kanina, Sir Benny, medyo Yeah. mainit, pero kanina madaling araw, kumukulog at kumikidlat at ang Wow. lakas ng ulan. Sarap. Hindi kasi I'm not no. I'm not sure kung artificial yun kasi nga yung nangyayaring fire sa Canada ngayon, umaabot Ayun. dito yung haze, yung kwan, ang labo ng kwan. So I'm not sure kung related yun doon, no? Kasi grabe talaga, parang wala ka makita. Talaga abot kami nito. I'm not sure sa inyo dyan sa Oregon, Sir Benny. Meron ba? Dito naman may wildfire pero hindi pa naman ganun katindi gaya dyan sa East Coast. Hindi, yung haze na galing sa Canada na sunog. Hindi Wala umabot naman. sa inyo dyan. Wala pa naman so far. Kaya nga kasi dito malapit lang Canada na 4 hours na ang layo. So, ang daming mga affected na mga states, mga areas, no? So, New York, Michigan, New Jersey, yung mga yan. Sigurado ka hindi ka ba nag-yossi? Baka naman nag-yossi. Grabe, ang haze. ang pula ng Brad. araw, grabe. Oo. Sobra. Diba yung Ay, haze, shucks. yan yung gamit sa traffic. Sa GPS, oo. Hey, Sige.
Sige, Bituin sige. mo ba? Sige. Talaga. Ayun lang. Grabe, pinagpapawisan ako. Init. Grabe. Walang Uy, ganda aircon ng ano. dito. Walang aircon. Walang aircon, kaya Oh. ako lang ako ngayon. But anyway, yun nga po, Oh. inimbita po namin kayong samahan kami kasi ang pag-uusapan po natin ngayon yung mga tradisyon natin nung araw. Tama. Ikukumpara po natin then and now, no? Filipino or Pinoy traditions then and now. And marami tayong pag-uusapan, syempre. At sa mga nanonood po sa atin, feel free to join us Ito, doon sa bagay kay baba po. Frank. Ayun! Tito Frank, bili kang ganito. Hindi, actually, sandali. Hindi ako, Pero sandali. kalabasan ba ito? Binabalahan ng tubig yan. Sandali, o yun, o, to. Oh, ayan, o. Ayan. Uy, gusto ko yan! Square! Hindi, Labasan. kaya hindi ko noon kasi ang ingay sa mic kanina nung naka-off pa tayo. Sabi ko, baka di ako marinig nito. Sabi ko, kaya tiisin ko na muna. Hindi na baling pagpawisan ako basta ituloy lang natin tong programang. Bakit di mo lang in number 1 para at least may circulation ka dyan? Ay, narinig niyo ba? Hindi, wala kang No, marinig. wala. Wala ba? Yan. Okay, Hindi. sige. Di ba naka-focus right ka, Frank? Hmm? Naka-focus right yung mic mo, di ba? Mike, no. Focus right yan? Kwanto, blue. Ayan. Blue, Blue kasi Yeti. Bobby Blue. Bobby Blue Yeti. Oo, Bobby Blue Yeti. May sound, ano yan, may wind. Ano din yan. Ay, narinig niyo? Oo. Wala, Brad. Okay lang, mag-on ka lang ng electric Wala. fan. Wala ba? Hindi, ako lang siguro nakakarinig. Oo. Okay lang. Mayos. Okay. Let's get it O on! yan, game na. So pag-uusapan natin yung araw na to is Pinoy traditions then and now. Mahabang usapin ito kasi medyo pag-uusapan natin yung mga sinauna pang mga traditions. So kasama din dito yung cultures na. Simulan na natin. So magsimula tayo kay Bob. Bob, ano sa pagkakaalam mo, yung namulat ka na Pinoy traditions natin, and then what can you say about it sa present natin na time ngayon? Yeah, very very beautiful yung topic ng traditions, no. Like wherever we are, saan man tayo mapadpad, lalo tayo, Benny and Frank, we mga Pinoys in the diaspora, no. The traditions are basically parang memory keeper yan eh. And they're things that remind us of who we are, and even when we are far from home, no, it reminds us kung ano ba talaga yung identity natin. Tama. Pinamulatan kong tradition, ano ba? Simbang gabi. Yan, simbang gabi. Ay, oo. Tapos siyempre sila Mrs. Smith, kalahating Kastila yung mga yan eh. Mrs. Smith, yung boss ng nanay ko, no? At saka sila Colonel Smith. Si Colonel Smith is the American guy. Si Mrs. Smith, half Spanish. So yung Mano po, yan. Mano, Naabutan mo yun. Yan, naabutan ko yan. Yeah. Even to these days, dito sa Paris, maaliw ka, there are a lot of Filipino kids. A lot of Filipino kids, they still practice yung pagpamano sa matanda. Ikaw ba natuloy mo yung ganong tradition sa yung mga kids din na ano mo ba, na pagpatuloy mo ba yung pagmano po, o medyo konting evolution na, nag-evolve na ng konti? Actually, when I was in college, hindi na ako masyadong nagpa-practice ng mano eh. In fact, yun nga, there was one time, no, yung fiesta yan, another tradition natin yan, Pinas, Philippines, no. Fiesta sa province nila Karen, halos lahat na anuhan ko ng mano. But then since I'm not Napugpod yung noo mo. I'm not really into making mano, yung isang auntie ni Karen, nakalimutan kong magmano. Patay. Pare, nagtampo sa akin yun. Tama. Nangyayari yun. Totoo yun, nangyayari yun. Yeah.
Ganun. So dito, I'm not really, hindi ko masyadong impose sa mga anak Sa ko kids. to make fun. Yeah, but then, Mm-mm. every time yun, tuwing New Year, dito yung gathering sa bahay namin sa amin ang Mm. gathering. So, nakikita ng mga bata na yung mga pamangkin ko, pamangkin ni Karen, nagmamano. So, sila naman, in Mhm. return, they make mano din sa mga tita nila, mga tito. That's good. Sa amin naman, ako syempre yun, nabutan ko yun, yung pagmamano. No? Pero dito, with my kids, nagmamano na lang siguro after church. Kasi pag dumarating sila, hi ma, hi pa, magkikiss na lang sila eh. Or bye ma, bye pa. Pero not necessarily na magmano na every time alis na po kami, dating we're here. Kwan na So, ngayon. nag-evolve na ng konti. Kwan na ngayon, fist Yeah. bump na ngayon. Ganun na eh, wala nang mano. Ano nga Fist pala, bump na. fist bump din kami nung kids ko. Fist bump. What's Tama, up, tama, Dad? tama. Diba? Tama, Mga tama. ganun-ganun na lang. Tama ka dun. Yeah. Tina, ikaw, ano yung naabutan mo na Pinoy traditions natin? And then if you can compare it to now, what would it be? Actually, it's funny, we talked about nga yung pagmano. Kasi kagabi, nagkita-kita kami ng mga friends. Tapos, bit-bit namin syempre mga bagets namin. Shoutout kay Ron. Hey, Hey, Ron, Ron! good morning. Thanks for joining. Oh, tapos well, sa mga kaibigan ng anak ko, napansin ko, ini-instill pa rin sa kanila sa school yung pagmano. Yung mga, kumbaga, yung mga usual na good Filipino practices, kumbaga. Well, pero kagabi, nakakatawa kasi, syempre yung mga anak namin nasa 20s na halos, parang ganon. Tapos, instead naman, parang beso na. Oo. Oh, so beso na. Parang parang may awkward pause pa. Pero ako parang in-embrace ko na yung parang natutuwa na ako pag nagmamano yung bata sa akin. Ewan ko. Excited tumanda. Which reminds me, may mga tita pala akong ganun, ayaw pang magpamano kasi Ayaw nagtatanda nila. ako. Yeah. So, yun, nagbe-best na lang Yeah. pala. Tama ka. Totoo yun, totoo yun. Oo, Yun pero yung alternative. Ganyan. Oo, pero it's nice pag nagmamano din yung mga kids eh. Talagang para may certain kind of na mafe-feel mo yung respect, parang ganon yung yun, nakakatuwa lang. At least I guess sa bahay kasi hindi na kami naggaganon eh. Pero pag yun, bibisita sa mga lolo, lola, or yun nga, pag yung nagkikita-kita yung mga kapwa magulang from school, napapansin ko pinapractice pa rin yun. Yun. Tapos Pag si Benny, pag aalis, darating, hi ma, hi ma. wala, gotta go, ma. hi lang. Hindi na siya nagbe-best or anything. Hindi nagbebeso. Benny, Malaki na eh, syempre binata na eh. hindi hanggang. Wag, Benny, wag mong stop yun. Tuloy mo lang. Oo nga eh. Pero sa iba naman, pag nasa labas kami, naman siya, ginagawa pa rin naman niya yun. Yun. Talagang may roll call yan. Lahat ng dito, tita, pipila yan. Yun. Tama. Si Johnny naman. Johnny, ikaw, ano yung maalala mong namulat ka sa ganong tradisyon, tapos if you could still compare it to now? Well, maraming mga bagay o tradisyon na kinalakihan ko. Kasi halos pare-pareho naman tayo ng edad, di ba? So, makaka-relate kayo sigurado rito. Unang-una dyan, when it comes to family, yung sama-sama kaming nagsisimba every Sunday. And after that, pupunta kami, kakain kami. Sa simpleng kainan lang. Ang importante, magkakasama. Yun, di ba? And then, syempre, when it comes to family rin, hindi mawawala dyan yung pag-celebrate natin ng Christmas. Mga holidays, di ba? Noche Buena na nakuha natin sa mga Spanish, di ba? Yung Noche Buena, then Medianoche. Yan mga yan. And then, kung lalabas ako doon sa family, pag sa love naman, para sa akin, walang makakatalo sa panliligaw ng Pinoy, yung pupuntahan sa bahay. Yun, di ba? Yung, unlike today, puro text na lang eh. What's your name? What's your Facebook account? Or something, di ba? Pero wala nang formal eh. Kumbaga parang... What's your Snapchat? What's your Snapchat, baby? Diba?
Hindi, ganun. Although, nowadays kasi talagang madali na, di ba? Pero for me, mas prefer ko yung old school, talaga old school person talaga ako. Mas gusto ko yung ganun kasi mas makikilala mo yung tao ng ganun eh. Alam mo yun? Tama. So yun yung kwan. Kasi, kaya ako nasabi to kasi ako lang ang lalaki, puro mga babae, mga kapatid ko. So, na-witness ko yun habang lumalaki ako. And then mga cousins ko rin, pag nasa Manila ako noon, may mga naniligaw sa kanila, kwentuhan, di ba? Yung parang limited yung oras kasi siyempre pag gabi, pupuntahan ng lalaki yung babae, mag-uusap sila, marinig mo yung mga sweet nothings, yung mga bulahan, mga ganun-ganun, di ba? Mga ligawan talaga ng araw, di ba? So, mas kwan ko, yun yung nakalakihan ko, ilan sa mga nakalakihan kong mga tradisyon ng Pilipino. Ano pa bang naisip ko? Bayanihan, yung mga yan, tulungan. Bayanihan. Hindi man yung katulad dati na magbubuhat ka ng Bubuhat ng bahay. na bahay kubo. Bayanihan means yung kumaga parang yung nasiraan na sasakyan, sama-samang nagtutulong-tulong na itutulak yung sasakyan, di ba? Tapos may marami diyan yung mga may Adam Sack. May na-witness na akong ganito eh. Nasiraan siya ng belt nung sasakyan. Sa Philippines yan o dito sa Sa Philippines, States? sa Philippines. Sa Philippines, okay. Nung pa to, nung bata pa ako. Okay. Actually, yung kaibigan ko to. Nasiraan siya ng belt sa isang baryo. So, yung mga andon, siyempre, parang likas sa ating mga Pilipino matulungin eh. Alam mo yon. So, nasira yung belt ng kwan. Alam mo ginawa, alam mo yung tinatawag na remedyo Pilipino? Oo. Gumawa sila nung, alam mo yung dahon ng saging, yung sa gitna niya? Yeah. So, yun yung ginawa niya ng belt. Ay, wow. Kumana, nakarating yung kaibigan ko dun sa pupunta niya. And then ang kagandahan pa rin, hindi sila ano ba tawag doon? Umaasa ng in return, hindi sila nagkuha ng kapalit. Talaga yun yung nakita ko na isa sa magandang tradisyon ng mga Pilipino. Yung mga matulungin tayo, yun lang, hindi lang naman ibig sabihin pag sinabi mong bayanihan, magbubuhat ka ng bahay. Hindi yun eh. Kwan din, ito, yung sa amin sa probinsya, sa auntie ko sa Ilocos Norte. Pag may mga okasyon, kumaga may namatay, may kakasal, sama-sama lahat, mga kapitbahay magkakatay ng baka, ng kambing, ng baboy, ng manok. Magdamag yan. Sama-sama sila, ganun yung tradisyon sa probinsya sa amin. I'm pretty sure sa inyo, Sir Bob, Sir Benny, ganun din. Diba? Na-witness ko rin. Nakaka-amaze lang talaga na sama-sama yung mga tao at hindi mo imitahan, may mga kanya-kanyang dala-dala sila mga kutsilyo, itak. Sila na mismo gagawa, hindi mo na kailangan sabihin sa kanila. Yung buong baryo tutulong. Lahat yan, sila magluluto lahat. Kaldero, lahat sila magdadala. Ganyan, ang ganda ng tradisyon. Ang ganda rin nung ganun. Pero ako, na-witness ko naman na, nung nasiraan kami, akala ko, tutulungan kami, yung pala magnanakaw. Kaya ko nasiraan ka ng bait si Benny. Grabe, sa C5 lagi yung nasisiraan ng bait. Di ba? So, naplatan kami. Nagbabato sila ng nails, yung... Para ma-flat ka? Tapos, delikado yun. Strategic yun eh, nangyari sa amin yun. Grabe per butas, parang charge nila 300 or 400. Wala kang choice kasi gabing-gabi na. Scary. Pero alam nyo, ako naalala ko, kasi nakwento mo nga, di ba, yung nagdadala ng pagkain, ang tawag highway robbery rin sa amin. Mga kutsilyo. Oo, ako naman, lahat. Na-experience ko, yung bata pa ako, sinasama ako ng papa ko sa Pampanga, yung, dati kasi di ba, yung kapag piyesta, bawat bahay, bibisitahin niyo yung mga kamag-anak, tapos, parang kahit sino pinapapasok nila, tapos pwede kang kumain, pwede kang, alam mo yun, yung, pero ngayon, iba na yun, parang kanya-kanya. Wala na, nagtitipid na yung mga tao ngayon. Ang hirap sa ganyan, kaya ayaw namin pumunta na siguro ng Sir Ben sa mga piyesta. Kunwari, 50 ang bahay. Bawat bahay pasasatin ka, edi 50 ang shot yun na din. Ayoko na lasing ka nun. Tama. Oo, kahit hindi ka kilala pa, ay tara, kain muna kayo, daan muna kayo, sabi mo. Yeah. Ngayon nakakatakot na kasi uso ng HEPA tsaka ng mga contagious disease dahil sa COVID. Parang
Parang to sabi ni Ron, hindi nyo ba na-miss yung tradition dati yung blood compact? Hindi namin nabutan yung Ron. Matagal na. Nagta-time travel si Bobby Blue pero I think mas hindi niya na Mas naabutan. malayo yung Mas malayo pa yung nabiyahe niya. Si Rondi po eh. Blood compact. Yun lang yung mga ilan sa mga, marami Hindi, tayong mga hindi. tradisyon. Ang naabutan ko hindi blood compact eh. Spit compact. Yung dura ka sa palad mo tapos yung Ay, isa din oo, magdudura sa palad Wow. tapos magkakama. Dura compact, Ayun. brad. Pero totoo yung nabanggit ni Tina kanina at saka ni Johnny, yung fiesta sa atin, iba rin kasi ang ganda, may parada, may Oo. tugtugan ng banda. Galing. Ang sarap may- talaga ng buhay na gano'n. Na ramdam may mong mga- Pilipino ka talaga. Oo. Alam mo yon Yung mga karosa, di ba? sa kabila ng mga problema natin sa bansa pag napag-uusapan natin yung mga ganyan, parang nakaka-proud maging Pilipino. Oo, tapos pa, di ba? May mga palaro pa nga dun sa mga O yung Palo Cebo, Palo Cebo, May mga Pukpuk Filipino Palayok. communities sa basagan ng itlog. binubuhay ata nila yung mga good good traditions para nga ma-pass on pa sa mga bata. Yun. Oo, Kasi iba, yun yung pan. Naalala ko nung bata ako sa vegan. Alam mo yung talagang yung quality time talaga with family talaga. Kasama ko yung father ko noon. Akay-akay niya ako rito yung nilalagay ako dito sa akin. Bata pa ako noon. Tapos pag piyesta, nilalakad niya ako dun sa plaza. Pinapanood namin yung mga Palo Cebo, yung palayok, yung gaganon ng palayok. Tapos meron Pukpuk yung Palayok. palayok. Tapos meron yung isang planggana, may mga coins doon, then may arena. Hanapin mo yun, gamit mo lang yung bibig mo. Yung mga ganun mga laro-laro. Oo, hindi, masaya. So kung may asma ka, good luck. And then kung yung mga perya, yung mga yan, perya. Yung perya, Yung fiesta is actually a Spanish thing. However, only tayong mga Pinoy lang of all yung mga countries that had a Spanish influence. Tayong mga Pinoy lang are the ones who turned fiesta into a community-wide celebration na may pagkain, may street dancing, may colorful banderitas. Yung nag-develop. Oh, yeah. Tama. And tayong mga Pinoy lang ang gumawa nun. Kaya yun. So fiesta is really something that's a parang unique, not actually unique sa Philippines, but then how we celebrate it is what makes it unique. In fact, we have a lot of traditions na galing sa foreign influence yan. However, it's the way we celebrate it, like Simbang Gabi, for example. We are the only ones who practice yung may nine 9 days. Time. 9, yeah. Nine na Simbang Gabi. Tayo lang may ganon man. Aside from the fact na October pa lang, simula na ng Pasko sa September, atin. Correct, September. September. Oo. Basta nag-bear months. Yun. Oo, Para countdown sa na. atin. Maalala mo Bob, Johnny, September 15, may pa isa-isa na tayong Christmas song sa Philippines. Yeah. Magkakaroon Yun, tayo. gradual nating pinapasok sa, for example, once in 2 hours na sa show natin. And then pag Diba? palapit ng palapit, padagdag naman. Oh, si Jose Marichan lagi nag-open yan September. Whenever there. Tama. Basta narinig mo na yun, men. Pasko na sa Pilipinas, brad. Uy, magandang sinabi ni Ron. Sabi niya, mahirap yung pag supposedly quality time kayo with family and friends, nakayuko tapos nakatingin sa phone. Ako conscious effort not to look at my phone pag minsan na nga lang kami magkakasama-sama. Yan yung now. Pero yung sinasabi ko kanina, back mga 30, 40 years ago, yun yung nasa vegan pa ako noon, vegan pa kami ng father ko.
Correct. Pero yun yung sad part eh. Doon Yeah, kasi yun yung syempre, yun nga yung topic natin ngayon then and now, 'di ba? Yung if we compare our traditions before and our traditions now, yan yung pagkakaiba talaga ng ngayon na yung generation ngayon with the advent of technology. 'Di correct. ba? Pero para kay Ron, ang masasabi ko lang, I think kahit anong culture, ganyan, nasa phone sila. Oh, pero ako I make sure to my kids na oops, pag dinner time, pag meal time, walang phone, walang gadgets, walang device. So far naman, Yeah, okay, it still Ano yung works. tinetext mo sa kanila? Ano yung meron tinetext ko? The joke. Ay, hindi. Ay, hindi. Akala mo ba, iti-text ko sila sa mga, okay, dinner time. Bababa sila. That's good. That's good. Alam mo, kung din, yan, bibihira na yung mga dito, mga batang lumaki na rito. Sa mga kababayan natin, mga Pilipino. Talagang medyo, kuwan na rin sila eh, parang, ano ba tawag doon? Lumaki na yung ugali talaga rito. Pero believe, again and again, no, sinabi ko na to dati, believe ako sa mga bata rito na, ay mo, nagmamano pa sila. Although kahit na ayoko na, kuwan, di ba, parang, ang tanda ko naman. Diba? Pero believe ako, marespeto pa rin po and opo yung mga bata. And then believe pa rin ako sa mga batang marunong magtagalog. Alam mo yun? Oo. Si Teens, nakausap niya yung kids ko, marunong magtagalog. Oh, di ba? Oo. Oo, marunong magtagalog yung mga. Bababait. May slang nga lang, may konting slang, pero kaya naman. Yeah. Si Francine din, marunong magtagalog yan. Ay, oo, Kasi si Francine. May punto siyang French. Yung Tagalog niya. Ay, iba yung punto niya. Siyempre, iba na yung kwan dito. Iba sa French, iba sa kwan. Yun nga. And then, yun nga. Yung isa Kung pang ano. tradition. Yeah, go ahead. Ben. Yeah, go ahead, Bob. Kasi yung sasabihin Isa pang- kong tradition medyo toxic. Go ahead, ikaw muna. Yung tradition natin na isa pang magandang is yung undas. Yun. Yeah. Ay, oo, All week. tama. Yeah, we always visit our dearly departed ones. Undas is yung Day of the Dead natin. Yung kwan, ito lang ang napansin ko, no, yung then and now, no. Yung ngayon kasi parang, especially yung, ano matawag din, yung pasyon. Quaresma naman yun. Ano ba yung undas? Undas is yung Undas araw. is when we Day of the Dead. visit the dead. Ay, Halloween! Cemetery. Oo. No, Akala we ko yung visit the cemetery. Sorry, masyado ako advance. We go to the cemeteries. Tapos Yeah, parang Araw ng nagiging, mga patay. parang nagiging prelude na, di ba, pag Pasko, reunion talaga yan. Ito namang Undas is parang prelude to the reunion ng Pasko eh. Kasi parang doon din, you get people to gather together, your relatives to gather together sa puntod ng mga mahal sa buhay. And dito, hindi masyadong napapractice yun eh. Dito sa France, people going to the cemeteries, no? Walang ganun. Sa mga Pilipino or sa mga French? Sa mga among the French, I don't think they do that here. It's not as big as Actually, dito rin naman sa US, hindi wala rin kasi mas kinukuha nila yung Halloween party, mga ganun, Oo, tama. mga costume party, mga ganun. Actually, yun yung Parang pinuntahan natin, Johnny. North Carolina. Bakit? Sir, ibang multo yung nakita natin dun eh. Naki-Halloween party kami. Ibang kaluluwa yung nakita namin. Oo nga. Hindi, ito nga rin ang ano ba yung sasabihin ko kanina? Nakalimutan ko. Yung Quaresma, yung Holy Week. Sige, in addition to what Johnny was saying earlier, naalala ko Holy Week sa Baguio noon. Pag sinabing Holy Week talaga. Ngayon na tumanda na ako o grown na ako, hindi na pala Holy Week sa Baguio. Happy Week na. Kasi parang party and then wala nang katahimikan, wala nang kwan. Yun din yung mabalik ako sa sinabi ko yung pasyon. Ngayon parang ginagawa nila ng kanta na kinukuha nila unlike before na talagang time team yung kwan. Ngayon parang
Basta iba na eh. Iba na. Yung generation ngayon, iba yung ginagawa nila compared dun sa traditional na passion talaga. Yeah. Ayun, parang sinasaling nila sa tune ng ibang songs or ibang song na ganon. And then, Para nakita ko na sa TikTok yung sinasabi mo. yung mga ganon. Mm. Para lang And then, maging dapat sana yung modernized. mga ganyan din, solemn din, na hindi mo dapat, alam mo yon, hindi dapat kinukunan ng video, ng something, Tama. di ba? Kung magkukuhan ka, you don't need to broadcast it or to tell it to the world, di ba? Makaluma lang talaga ako, no? Traditional, very traditional talaga kasi ako. Especially when it comes to faith, when it comes to religion talaga yung mga tradition natin. Actually, my Frank has a point there. He's onto something, no? When you pray, yung mga padasal, no? Yeah. Yun, parang nagiging perya na ngayon, nagiging Mhm. ano na ngayon. But Especially, yung mga gusto lang nila ipakita sa social media that they're like this. Para sa views. And mismong sa Bible, sabi ni Jesus, when you pray, you go to your prayer closet. No? Don't be like the Pharisee who broadcast their prayer, who make their prayers public. You go to your closet and you pray there. You pray kasi nga your prayer is supposed to be between you and God. And yung Holy Week na yan sa atin nagiging parang hindi na Holy Week, wala na yung sense of reflection eh. Parang nagiging na ng bakasyon, sige, God mode, inom dito, inom doon. Wala, there's no sense of reflection anymore. Tapos kung meron mang nagdadasal kuno, nagpapadasal kuno, yun, TikTok, pang ginagawang pang content, but no, that's not supposed, not how you do it. Tapos yan, you go all the way down na sa mga nagpapapako sa krus, nagpapahampas sa ano. May nakita nga ako, nagsusuntukan pa eh. Mismong Santo Papa na ng Vatican nang nagsabi, hindi mo kailangan yan. Kung Pilipino ka, nakikinig ka ngayon, ha? Makinig ka. Ito, sasabihin ko sa'yo, mismong Santo Papa na ninyo sa Vatican nang nagsabi, hindi nyo kailangan gawin yung magpapako sa krus, magpaampas-ampas ng kung ano-ano sa kalsada. Kasi nagiging ano na eh. Kung hindi siya health hazard, nagiging comedy na eh. Tapos nagiging carnival na yung dating eh. Yan, sabi nga ni Frank, kaya nagsusuntukan na kasi nga napalakas yung may mga videos na gano'n. Yung napikon. Napalakas yung palo. Alam ko yung kinikwento ni Johnny, yung nagbubuhat ng cross, tas may sumakay pa. May sumakay pa yun. Marami mga instances na nangyari. Yung iba din kasi sa crowd na nanonood na sa halip hindi makihampas. Alam mo yung there are some crazy people na sa halip manood lang nagtitrip tapos gusto makapalapit ng tao. Natural sa atin yan, parang gusto natin may papel tayo parati sa sitwasyon eh. Mga ganun mga bagay. Gusto siya ang bida. Ito. Moving on tayo sa mga tradition. Ito siguro parang kasama na to sa Pinoy traditions pero syempre paniniwala or pamahiin to. So, Pinoy traditions and cultures. Kayo ba ginagawa niyo pa tong bawal magwalis sa gabi? Nagwawalis ako sa gabi. Na, sir. Vacuum na ginagamit ko ngayon. Ayun. Wala nang walis. Medyo lang. Nagwawalis ako sa gabi kasi ang init sa araw. Pag daytime, ang init kaya. So sa gabi ako nagwawalis. Para pag gising ko sa umaga, okay na. Parang ganun. Okay. Johnny, ikaw. Bobby. Anong pagwawalis? Bawal magwalis sa gabi. Kayo ba? Ginagawa niyo pa? Oo naman. I mean, I'm not saying na hindi ako naniniwala ron, pero I mean, what's the difference? Anong logic? Anong logic nga pala bakit bawal magwalis? Ang sabi daw, hindi raw pwede magwalis sa gabi kasi winawalis mo daw yung grasya palabas. Basura nga yung winawalis mo tapos yung grasya. Oo. Yun yung logic nun. May experience ako Bobby, you were saying something. Go ahead. Yeah, may experience ako niyan nung I was with Baguio Center Mall. I was marketing manager of Baguio Center Mall. So, 3 kami manager na nandyan eh. May operations manager, shout out to Johan Tiope, no, who's now the mall manager. At that time, yung
mall manager, yung parang pinaka-big boss was si Dragon One. Dragon One tawag namin sa kanya, si Manny. Sir Manny. He's Chinese no? Ayun, I don't know, nagwawalis ako, medyo inabot na kami ng gabi, mga 8 p.m. na yata. Nagwawalis ako. Tapos sabi niya sa akin, all right, hindi ka rito, all right, tawag niya sa akin. Alam mo ba, bawal magwalis sa gabi. Tinatanggal mo swerte. Sabi niya sa akin. Hindi, sabi ko, siyempre, winalis ko pa rin kasi patapos na Bawal magtapon yan. Sabi, sir, saan ko tapos yun, malis na. Yung dinaspan ko, pare, bawal pala. Itapon Ginawa ko, Brad. Nilagay ko lahat dun sa harap ng office niya. Kinaumagahan, pagdating niyang ganyan sa akin, tarantado ka. Kaya nakita niya, wala naman ibang nagwalis Nilagay ko lahat dun sa office niya. Sabi mo, sir, bawal magwalis. Ayan, nilagay ko lahat ng lefte sa'yo. Na-mention na rin ni Buti Sir may Bob trabaho. kanina. Buti may trabaho pa si Bob nun. Oo nga. Na-mention ni Sir Bob Tumi sa akin lagi yun. Na-mention ni Sir Bob kanina, yung mga tradition, ay mga ganyan yata pamahin sa Chinese na yata natin nakuha yung mga ganyan. Oo. Actually, Diba? Probably, kasi swerte-swerte fusion na no? siya. Fusion na siya. Mga feng shui. Feng shui, mga ganun-ganun yata mga Feng shui, pamahin. Okay, sunod natin. Kayo ba, ginagawa niyo pa rin to, yung tabi-tabi po? Or Oo bari-bari? naman. Bari-bari ako. Bari-bari ako. Mga ganun-ganun. Bobby, kasi ikaw? nandiyan naman sila, di Sina? ba? No, I don't. I never. You never I did? never. Yeah, kasi ako, ewan ko yung mga multo-multo, mga spirit na yan, wala. Hindi ako takot dyan. Mas takot ako sa tao. Sabi ko nga, di ba sa Luwakan, may white lady daw dyan Ito yung magmumotor ako ng gabi, Client Logic days, no? Magmumotor ako. Classic, May like white lady daw. Sabi ko, sige pakita kang white lady ka. Aasawahin kita. Ikaw, Tina, nagtatabi-tabi po ka pa. Siguro sa mga spaces na minsan kasi di ba yung napupunta talaga tayo, may certain may certain something, pero not as much. Hindi ako lumalabas lately Hindi. Pero siguro kapag pupunta sa probinsya, tapos yung kumbaga yung unfamiliar space siguro for me. Oo, parang siguro out of habit na rin siguro, di ba? Pati yan sa mga bata kasi ewan ko, siguro nakasanayan lang kasi. Oo. Parang gano'n. Ako naman nakasanayan ko kahit na nandito na sa States kasi nung bata ko, yung dad ko Ilocano siya, no. Pag uwi ng bahay, parang sabi niya, "My can, Benny, my can." Parang alam mo para daw Pera usog. pero usog yun. Iba yung puwera usog. Iba yung puwera usog, pero yung parang tinatawag yung kung nag-wander around, alam mo yun, parang nag-astral project ka daw. So, tinatawag na yung spirit mo. Anyway, hanggang ngayon, minsan nagagawa ko pa rin yun. So, depende pa rin. Alam Diba? ko, Depende pa rin sa hanggang ngayon yung paniniwala. spirit mo nag-astral pa. Huwag naman. Okay. Lagi, no? Kulang sa tulog tsaka nalilito na lagi. Next, eto. Ewan ko, pero sa ngayon, naniniwala pa rin mga Pilipino yung sukob sa kasal na tinatawag. So yung sukob, yung halimbawa, magkapatid, kami halimbawa ni Johnny, hindi kami pwede Isang taon. correct. Pakasal. Correct. Kailangan mauna ka muna, tapos susunod yung isa. Kasi daw, maaring ano ba yung logic doon? Parang Malas, parang gano'n. Mag-aagawan ng blessing. magagalawa ng blessing. There you go. Hindi, pero ang tanong ko dyan, paano kung double wedding? Sabay kayong nagpakasal sa isang araw. Sukob-sukob. Sukob ko pag gano'n. I think Sukob. I think sa ano lang yun nangyayari, Johnny, sa mga ending credits ng Filipino movies. Yeah. Hindi, pero may mass wedding, may mga ganyan yung mayor yung papakasal.
Tama. Go ahead, Jen. Go ahead, Bobby. May sinasabi ka. Si Chris Aquino did a movie on that, di ba? Super. No, tama. Yeah, So, what super. is- O hindi niya alam na yung may kapatid pala siya Yeah. sa probinsya, parang There's gano'n, this- basta tinatago ng tatay niya. Tapos sabay sila nagkinasal at the same, tapos, Mhm. di ba, yung, sino ba yung parang, yung parang scary person doon, parang siya yung, Siya yung parang naging zombie bride or haunted bride. I'm not sure kung suko ba yun or feng Feng shui shui. yung dapat. hindi, May sukob. Oo, May sukob. Hindi, alam may ko pero sukob napaghahalo ko yung dalawang pelikula eh. Nagpa-manifest yung kapag kunyari isa-isang kukunin niya yung mga doon sa Little Sister kasi siya yung binabawian nung parang yung character na scary, yung parang nila, yung parang alam mo kapag yung may something bad mangyayari. Parang siyang short lady. Parang may omen, ganon. Naka-veil, parang ganon. Yeah. Alam mo, one time ko lang napanood dyan. Panoorin ko nga ulit. Kapag nga rin mamaya. Yeah, assignment natin yan. Okay. Actually, alam mo, ako tsaka yung kuya ko, we got married kasi ng same year. Same year. Ako July, siya December. And tingin ko naman, parang naman kami binless ni God ng magandang buhay. Maganda, matinunang pamilya. Yun. So, parang, siguro, I think nasa rin yun eh, nasa mindset din nandun Nasa din tao rin. oo. Tama, nasa Yun. tao rin. Although, somebody did tell me na, uy, wag, malas yan and stuff. Pero kasi, I don't think if you have plans in life to make things good, hindi naman siguro pagkakait ni God na i-bless ka, di ba? Dahil may mga magagandang para sa pamilya mo. Tama. Ayun. Ito. Ano yun? Narinig nyo? Ako ba yun? Yung alin? Hindi ako umutot Oh. Tina, sino yung nasa likod mo, Tina? Huwag naman ganyan. Yeah, may nandun sa likod ni Tina eh. Huwag ka ganyan. Huwag na. Lang, Tina. Matakot yan. O ito, next naman is yung wag daw dumiretso sa bahay pag galing sa burol. So, kailangan daw ipagpag muna somewhere. Ginagawa niyo ba yon? Hindi ko pa na-try yun. Oo. Kahit nung nasa Philippines ka, hindi mo ginagawa yun? Nagawa ko na siguro pero hindi ko nagawa yung pagpag. Galing sa burol, wala naman akong ginagawa. Pag galing sa burol, wala. May dala akong biskuit sa kape pa uwi. Yun lang. Kaya nga nag-complain na yung nag-complain na yung mga taga 7-Eleven eh. Kasi sabi nila, pakiusap lang daw. Huwag na lang Lahat ng dumaan bad sa kanila. spirit napunta sa kanila. Ito pa isa, sabi ni Ron, marami daw multo sa Starbucks dahil sa pagpag. Ayun, tama. Related dun sa sinabi ni Sir Benny sa 7-Eleven. Yun. Okay, next tayo. Yung pag may nahuhulog na kubyertos. Yung lalaki o may babae, bisitang gano'n. darating. Di ba? May bisitang darating. Bisitang Oo. darating. Kung kutsara lalaki, kung tinidor babae. Pag nakatigilid. Oo, pag Bakla. alam mo, kutsara yung babae Kutsara yung babae pag tinidor lalaki. Something Pwede like ba that. yun? Oo. Oo. Tapos sabi pa nila pag Oo. Kasi yung tinidor, pandusok. Correct. Oo, kasi yung tinidor panusok yung mga lalaki lang naman may pangtusok di ba? Hindi, tsaka sabi nila pag may nakatihaya or nakadapa. Parang Ano naman yun? pag maganda or pangit. Oo! Grabe Narinig siya. ko. Oo. Oo! Ano yung Oo, mga pangit? ganun ako. Which Pag side? pag nakadapa, pag nakataob, tama. Pag Pangit? nakataob, Oo, pangit tsaka. yun. Oo. Ang alam ko rin, pag nakataob, Brad, buntis daw yung babaeng darating pag nakataob Ganun ba yun? Ayan. Sabi ni Ron, paano dyan sa US or sa Europe? A knife, example, ang knife ang nahulog.
Anong Patay explanation? tayo Paano dun. kapag chopstick ang nahulog? Chinese ang darating. Chinese. Chinese ang darating. Di ba? O, di ba? Wala, ako hindi naman ako naniniwala doon kahit nung bata Hindi pa rin, ako. ako rin. Hindi rin. Ito, itim na pusa. Actually, ito kahit anong culture ata, may ganitong paniniwala. Pag may black cat na mamalasin. Okay. Mhm. Tapos ito, laging meron to. Ang pagkain ng pansit ay pampahaba ng buhay. Eh, syempre. Wag daw maghanda pag meron daw may lamay. Ay, Ano gano'n? ba yun? Yun daw sabi. I don't know. Ngayon ko lang narinig yan. Ngayon ko lang narinig. Pero usually, pag pupunta ako dati sa Philippines sa mga lamay, ang handa parati, syempre hindi nawawala yung biscuit, kape, lugaw, yung mga yan, sopas. Yan yung mga, yung mga Yeah, sa so fast. sandwich. Oo. Pero wala pa ako nakitang pansit. I'm not sure. Ang alam Siguro. ko, kapag New Year, bawal maghanda ng manok. Kasi isang kahit Lilipad daw yung swerte. Tama. hindi naman lumilipad yung manok eh. Hindi, kahit Ganun. paano nakakalipad yan. Ganun ang sabi, Hindi, ganun ang sabi ni Ron, no? Tingnan mo. Ha? Oo. Ganun ang sabi ni Ron. Walang kalamansi. Hahaha. Jake. Joke. Joke. Okay, sunod natin. Bawal daw maglaro sa dilim kasi hindi mo raw alam kung sino na yung Sa makakalaro. mga bata yun. Tama. Hindi mo na alam yung... Hindi, yung Kasi kwan naman Kuso na yan brown kasi... out. Hindi, kwan yan. Yung ginamit yan ng mga lolo at lola natin. Correct. To Siguro make para us umuwi. come home na. Pang, Uwi na. Oo. Kasi kailangan by 6 Panakot. o'clock nakauwi ka na sa bahay. Yeah. Oo. Kung mga parang panakot. Tama. Yes. Panakot din. Panakot din sa atin. Tayong mga Gen X nun, pagka walang alarm sa atin na oras na para umuwi. Ang alarm natin is if the street light comes on. Eh, Mhm. paano sa probinsya wala namang street light nun? Yes. Barangay sip-sip. Mga ganun na lang eh. Barangay Alam mo na kaagad eh. di ba? Tama. Uwi ka na. Di ba? So, yun, panakot yan. Ito pa isa. Ewan kung ginawa nyo to, yung pagtalon ng pag New Year dito to. New Year. Tuwing bagong Natatang- taon, tat- bagong taon. Tapos Pagtatangkot kayo. mag-suit ng polka dots, 12 na round fruits, mga ganon. Check. Dapat may barya ka sa bulsa. Check Ganun. daw, 3 checks daw sabi ni Ma'am Tino. Uy, wala, hindi effective. Palit pa rin ako. Actually, wala namang masama ron eh. Diba? Pero Yeah. only us lang naman kung anong pwede nating... We don't know what lies ahead, di ba? Hindi naman natin Tama. alam eh. Pero tayo lang naman na nagkukuha. Pero wala namang masama doon sa tradition eh. Wala namang masamang idudulot eh. Ano lang ba naman yung, di ba? Sumunod ka lang sa tradition. Ito, lagi ito naririnig, lalo sa mga kapatid kong babae. Sinasabi to, huwag kang matulog ng basa ang buhok. Kasi daw Ayun. mabubulag ka. Ewan ko narinig niyo yun. Hindi, sabi mababaliw daw. Something like that. Sabi, kaya pala baliw na ako. Hindi. Tina, pero narinig mo ba yun? May Yung kasi, sayad din ako. Ang hirap eh, kapag ang tagal niya matuyo. So, Hindi. minsan, yung habang nagpapatuyo ka, nakakatulog ka, tapos, hindi ko alam, kasi nung 40 ako, doon nag-start maging malabo yung mata ko. Pero, bad habit siya for me eh, kasi ang kapal nga nung hair ko. Alam mo yun? Pero up to now, sinasabi ko sa anak ko, at anak, huwag ka matutulog ng basa buhok mo ha, kasi lalabo mata mo. Oo, lalabo. Baka na- naman may Ayun. scientific doon. Hindi ko alam, pero yun Wala lagi naman. na... Napanood ko dati yung si Ernie Baron eh. Tanongin nga natin si Ernie. Sabi ni Ernie Baron, wala naman daw ang magiging problema lang daw pag natulog ko na basa ang buhok mo. Basa yung unan. Yun lang. Yun lang sabi niya, wala yung mga pamahiin na mga, dinidebunk niya yung mga paniniwala natin mga ganyan. Yeah. Tama. Ito pa isa, sabi nila, pag nagpadugo ka raw sa bridge or sa building, mas titibay daw ang infrastruktura. Totoo ba yon or hindi? So, para sa akin, parang pagan practice yan.
or a Yeah. cult. Parang dark, Yeah. napaka-dark naman yan. Oo, pero ginagawa, Pero- nakita kong Nagagawa- ginagawa nila, na-witness ko. Oo, Wala, nag-aalay. pero kung- Up to now, kapag nag-ground Diba? breaking, Oo. nag-aalay pa rin mga tao dito. Mm. Ako, in relation to that, nung sa Ilocos, namatay yung lola ng pinsan ko sa father side niya. Yung kwan lang, yung paglabas nung yung kabaong, yung kwan, nagkwan sila ng manok, nagkatay sila yung dugo niya, pinatulo doon sa lupa. And then, bawal kang bumalik hanggat di na ililibing doon. Bawal kang pumasok sa loob ng bahay hanggat di na ililibing yung patay. Kailan niya yung ewan ko. Mm. Yung, nung nanganak ako kay Ben, binilin ko talaga sa OB namin na ihiwalay yung Placenta? bahay bata. Placenta. Placenta. Oo, tapos pinalibing ko dito sa tapat ng bahay namin. Supposedly, yun, pampaswerte daw. So, wala lang. Parang, minsan lang naman ako makakanak eh. Well, that's your belief, di ba? Yeah. Oo. Wala naman So, pwedeng makakon sa iyo ng ganun eh. Oh, tapos yung Alam mo, pinasave ko kahit ano talaga. Tapos para siyang para nasa bag ng palengke, yung plastic na yellow bag. Tapos sabi nung kaibigan namin, Pins, ano gagawin ko dito? Tapos sabi ko, uwi mo sa bahay, palibing mo sa tapat ng bahay. Ayun. So, yun, may mga, di ba, syempre gusto natin, minsan yun, kaya naman natin ginagawa to kasi nga, either papaswerte, pampablessing, iwas malas, ganun. Pero, I highly doubt kung yung mga tao today, yung mga kabataan today, kung they're still aware of those practices Traditions ba? or practices, tama. Bakit tayo na yung huli? Alam mo yun? Meron pa rin siguro pero I doubt sa generation ngayon. Mangilan-ngilan na lang siguro. Si Saka Bobby, kahit naman may siguro- sinasabi ka kanina tungkol dun sa Kahit naman sacrifice. siguro yun, kahit 100 manok ang pinadugo mo, sabihin mo na buong livestock ng farm, baka, kambing, kalabaw, baboy, ipadugo mo dyan sa itatayo mong building. Kung ang kontraktor binubulsa pala yung para sa materyales. Ang galing na kunin. Di ba? Puro mga substandard yung mga gamit. Lalo kung government project yan, pare. Wala tayong mararating yan, pare. Tama. Ang galing ng connection mo. Di ba? Tama. Kaya kahit magkatay tayo katay tayo ng mga manok, wala. Lilipad yung tibay ng pundasyon. Ito pa isa, yung paggupit daw ng nails paggabi. Sa gabi. Bawal na naman daw kasi hindi ka daw yayaman. So, kayo ba ginagawa niyo yun? Bakit ako, di na nga ako nag-nail cutter, di pa rin ako yung mayaman. Yun- Ilang taon na akong nagpuputol ng kon, wala pa rin. Wala na. Tapos Ako, 2 ito weeks pa. ago, I was going to do that. Maggugupit sana ako ng kuko gabi. Hindi ko tinuloy. And I heard my mom saying that, na bawal magkuko nga daw ng gabi. 'Di ba? Ako naman, the reason why hindi ko tinuloy, madilim, hindi ko makita. Ayun lang. Ako nag-google Dito pa, ako narinig kasi ko. yun lang yung me time ko eh. Tama. Hindi, sabi pa nila, wag ka din daw magugupit sa Friday kasi daw maghahang nails ka raw. Magsusugat-sugat daw yung kamay. Ewan ko, hindi ka naman din ginagawa yun. Ano mo, mag-hang nails ka kapag nanggigil yung manicurista doon sa mo. Di ba? Doon ka yung dito sa yung dito. Oo. Yung kukut-kutin nila, Yung- tapos perfect yung mo, tapos after few days, doon ka na may hangnail. Ayun na yun, yun na yun. Yung Ano mga ka ganong ba klase Friday? manikurista, dating dating nagtatrabaho sa Felix Mines, kaya feeling nila nagbibina pa rin sila sa Nagaganyan. Ang sakit Pero ang gigilan, brad. Okay, next natin. Bawal daw umihi sa puno kasi maaaring galitin mo yung nuno sa punso or duwende. So, yun. Yan yung mga Bawal umihi sa pool. yung sinasabing yung punso, brad, yung punso. Bawal daw ihian yun kasi may duwende daw nakatira doon. Pero pag tinibag mo yung sinasabi nilang punso, pare bahay ng anay yan at saka mga langgam. langgam.
Tama. Walang duwendeng nakatira dyan. Tapos Hindi, ito pa. siguro, Go ahead, go ahead. Go ahead, go ahead. Siguro kaya ganyan ang paniniwala natin nung kasi limitado pa lang yung knowledge natin before eh. Kaya madali tayong maniwala. Kasi ngayon kasi sa technology, sa social media, sa lahat-lahat, yung mga questions natin nasasagot na kagad eh. May mga explanation na kasi. Kaya siguro yung mga bata ngayon hindi na masyadong maniwala sa mga tradisyon natin ng mga bata or mga pamahiin natin ng mga bata tayo kasi iba na yung generation talaga ngayon kasi ang dami na nilang mga mga avenue na pwede nilang puntahan. Pag matutubo yung ganito, what is the significance of this, di ba? And then ma-realize na wala ko lang pala yan. So, tayo kasi wala tayo, TV, radyo, newspaper lang tayo dati eh. Limitado pa, ilang channels, 8 channels lang yata nung araw. So wala tayong fact-checking noong panahon wala tayong na yun. outlet nung araw. Tama. Wala tayong fact-checking noong araw na yun. Tama. Pero kasi diba, yun nga part ng culture natin that yung maano tayo sa nature naman talaga eh. Ma-respectful tayo sa nature. Respectful. So, kumbaga lumaki tayo with yung mga diwata, duwende, kumbaga yung panahon pa naman ng mga ninuno natin, na-pass on yun sa atin eh. So, I think yung wag magpi sa puno or sa mga spaces na parang I think lang yun, parang to show respect doon sa... Tama. It's a different conversation actually, 'di ba? Kung naniniwala ka na we coexist pero in different planes or different frequency, 'di ba? Pero yun nga depende sa paniniwala mo. Pero na-pass on yun sa atin ng mga ninuno natin dahil nung wala namang internet, wala namang kumbaga we only had nature to rely on. Tama. Yun. Ako yung diwata lang nakilala ko noon. May diwata ako. Napapanood natin yan noon si Alice Dixon. Diba? Diwata. Okay ka, Perico. Okay, si Faye dati nung araw. Diba? Kaya ito, hindi ko na alam kung mag-fall to under tradition or tradition and superstitious belief or something. Pero nangyari sa akin to. Pag nanilip ka, magkakakuliti ka. I think prevention lang yun sa mga boys para wag manilip. Oo nga. Hindi. Alam mo, sabi nila alam ko kung bakit eh. Pag nanilip ka, kasi yung sinisilipan mo, may mga bacteria doon, may mga tumidikit sa mata mo, kaya ka nagkakakuliti. Kaya yun. But quiet. Raise ang hand ng nagkakulite. Hindi, sabi nila yung sty daw kasi sa din yun, sa dust. Dust, kaya nagkakaroon ng ganon. Tapos hindi mo nawawash mabuti. Excuse. Tapos sunod naman natin, ito. Pag siguro yung Go ahead, siguro Bobby. yung sinasabi ni Frank, there's a certain scientific angle to that. Yung pag manilip ka magkakaroon ng yung mata mo. Remember, you have to put yourself in that situation na maninilip ka talaga. And chances are, this is nangyayari lang naman to sa mga urban areas. setting, no? Sa mga rural areas din. And this is a probinsya setting or sa mga urban poor, no, na kaya mo lang naman masisilipan ang banyo kasi may butas. Di ba? Ngayon, pag pupunta kang ganyan, ididikit mo yung mata mo para there's better view. Di ba? Ididikit mo yung mata mong ganyan sa may butas, yung wall mismo na yan, puro bakterya yan. Yun yung bakterya na sa mata mo. Yun, Kaya ka magkakaroon. Kaya tama si Ron. Salamat, Ron, ha? Alam mo, dapat tong si Bobby, nag-doktor din. Expert si Ron. Alam ni Ron yung mga... Tatanong ko lang, sino dito yung coming from experience? Raise your hand. Hindi pa ako nagkakulite. Hindi pa ako nagkakakulite. Sorry. Walang aamin dyan. Oo. Nagka-sore eyes, pero kulite hindi. Hindi pa ako nagkakulite. Hindi, totoo, hindi pa.
Ito pa isa, sabi nila, when someone, Nagkakiliti, meron. yeah. Sabi, Mhm. sabi dito naman, kung sino daw yung nag-tap sa'yo, dapat daw i-tap mo rin sila. Kung may kumalabit sa'yo, kailangan. Yeah. Parang yung It's like, saying na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, gano'n. Hindi, Pag more tinap on, ka, Hindi. doblehin mo yung tap sa'yo. hindi kasi kung halimbawa may dala daw siyang negativity, di ba? Or negative Yeah. energy. Parang isusoli mo sa kanya yung kasi never know kung merong bad baka Bad may bad juju. wishes yung person na yun, kaya ka need to touch or something. So parang sabi nila, you give it back, parang ganun. Or di ba kanina pinag-usapan natin yung pagpag? Mm-mm. Kasi actually ako hindi na ako nagpapagpag literally sa 7-Eleven. Parang ginagawa ko, parang inaano ko lang yung ginaganito ko siya. Parang ako nagpapagpag on my own. Pero hindi na ako literal na pumupunta sa parang ini-imagine ko lang, inaalis ko yung kung ano man yung kumapit sa aking energy. Oo. Ayun. And it's Oy, about pero- the energy naman. pero alam mo yun din yung turo sa akin nung nagmamassage therapy school ako. Sabi niya para daw ma-flush mo daw yung negative energy. Negative. Yeah. Ganun mo lang daw. Ganun mo lang daw. Hindi, Yeah. totoo yun. Yeah. Ganun naman siya. Oo. Tama, I think I tama. think yung pagpag, parang 3 yung- times lang naman. Parang left, one, parang gano'n. Parang iaano mo lang siya, ila-let go mo lang yung, kasi minsan, di ba, pag nag-touch ka ng person din, tapos ma-absorb mo yung energy niya. So, parang hindi mo ma-take home yon, you let it go. Yun, parang act of letting go yung kung ano yung energy na na-absorb mo. So, I think, yung kapag may nag-tap siya yung gano'n, especially pag hindi mo kilala, Tama. ano mo na lang, kung kaya mo pang i-tap back siya. Di ba? Or, oh, thank you. Yan, yun. Kayo guys, may dadagdag pa ba kayo doon sa mga traditions, cultures, I think yung paniniwala, pamahiin? Go ahead, Bobby. yung pagpag is that's not only applicable sa galing ka sa patay. I think if you want to make it a practice, no, lalo kung galing ka sa work or kahit saan na medyo toxic, bago ka dumiretsong bahay, yun, like ako, there's a park here sa harap ng train station, may parang plaza dyan. Every morning, uupo muna ako dun. And 5 minutes, 10 minutes, gano'n. Kilala na nga ako nung uwak dun na lumilipad. Yun, just to let go of the negative vibes, no. It would help para yung Tama. whatever nangyari sa'yo, hindi mo mabibitbit sa bahay. Tama. Tsaka wala namang mawawala din, 'di ba? Or shower. Parang, for me more pag medyo, ewan ko ba't ganun ako parang nakaka-absorb talaga ako eh. So, pag yung talaga medyo heavy, kailangan ko mag-shower. Kasi, yung, it's, parang rain, di ba? Yung lalo na kapag umuulan, ang sarap kaya maligo sa ulan. Kasi Oo, parang, sarap may ligo sa ulan. parang napapagpag mo rin kahit papaano yung mga, Oo, yung mga Negativity. oo. Negative vibes, negative energy. actually yung mga dumi sa katawan, gano'n, kasi di ba after natin maligo, napaka-refreshing ng pakiramdam, di ba? Yeah. So yun yung mga lahat ng mga negative na energy na na-absorb ng katawan natin. Kahit saan tayo pupunta, stress, gano'n lahat. Yun. Tama. So guys, okay na tayo doon sa pamahiin, superstitious belief. Maipasok ko lang muna ulit yung Pinoy traditions. Kilala tayo sa hospitality na tinatawag. Ito naman, meron akong argue dito sa pagiging hospitality. Siguro, hindi lahat, pero napansin ko lang, nice lang ang Filipino lalo na sa foreigner. Pero sa kapwa Filipino, in my experience, hindi ko nilalahat. In my experience, hindi masyado. Parang pag puti, pupunta sa Philippines, kahit yung mga vloggers they're being treated nice, they're being treated as VIPs. Siguro sa
foreigner, mabait ang Pilipino. Pero sa kapwa Pilipino, medyo 6'7" ako doon. Hindi ako sure. Hindi ako sure doon. Pero hindi ko nilalahat, hindi ko nilalahat. For me siguro, Sir Benny, may balik ulit yung katungkuan ng technology nga kasi. Yung mga, nasabi mo na kanina, mga vloggers, mga kwan. Kasi tayo back in the day, 70s, 80s, tayo-tayo lang eh. Wala tayong idea kung ano nangyayari sa ibang bansa. So syempre, naturally tayo makuha tayo sa kapwa natin. Siguro yung kwan din ng technology nowadays, yung parang epekto rin ng technology, kaya ganun na lang kakwan yung mga kakwan natin sa ibang kwan, yung kung parang treatment natin sa ibang lahi, compared sa treatment natin sa ating mga kapwa Pilipina, di ba? Kasi masyado natin sila tinitingala, ganun-ganun. So, parang, ewan ko, parang tinitreat nila as gods eh. Parang feeling nila pag puti, wow, afam. Alam mo yun, parang... yung mga ganun, mga ito yung ticket ko pa makapunta ng Amerika. Tama. Ganun. Hindi, again hindi sabi ng Sir Benny, hindi namin nilalahat to. Pero since na andito kami sa US, yan ang napansin din namin sa mga kapwa natin, mga kababayan natin. Na parang, alam mo, parang ang taas nila, pag itrato kanila, parang ang dami ko na experience na ganyan, pero hindi lahat. Hindi naman lahat. Hindi lahat. Yun yung experience namin ni Sir Benny dito sa US. Yun lang napansin ko. Yeah. When it comes to hospitality, I think I will be biased in favor of the Kapampangans kasi na-experience ko and my wife and I could see my mother-in-law and father-in-law, they still practice it, yung kahit stranger ka na napadaan ka sa baryo nila or sa barangay nila and wala ka matutuluyan, man, they'll take you in. They'll let you sleep there for the night. They'll let you eat. Ganun hanggang ngayon, yung mga biyanan ko, they do that. I don't know about other regions, but then, yun, sa Kapampangan, they're very big on hospitality towards strangers. Ganon. Kaya, no matter what race yan, Bob. Yeah. Parang to sabi ni Ron. Sabi ni Ron, baka sa province may mga Pinoy pa din hospitable sa kapwa Pinoy, pero sa urbanized area tulad na Metro Manila, I would agree, mas cautious tayo. Yun. Yeah. Yan, ako, sa province, pero... mga in-laws ko. Tama. Guys, ang dami pa natin pwedeng pag-usapan. Bitin. Gusto ko pa sanang ituloy yung Pinoy toxic culture, pero siguro pang part 2 na lang ito. Yeah, mahaba-habang usapan. Mahaba-habang usapan to kasi pwede ko lang sundutan ng a little bit, Ito yung tinatawag na favoritism or nepotism. Meron din naman dito sa States, pero correct. Pero ito pasundot lang sa toxic Filipino culture. Minsan it's not what you know, it's who you know. Sa Philippines. Still happens. Diba? Still happens. Yeah. So, siguro pang part 2 na lang natin to. Tutuloy natin to, mahaba-habang usapan to. Baka buti tayo ng bukas. Correct. It's who you know, diba? Sa Philippines. Kaya nga tignan mo, dami mga politiko sa atin kahit hindi qualified. Dahil kilala, yan, nasa posisyon. Even if they're not qualified. Yeah, that's the one. That's the sad part. Sad reality. Of being a Filipino, Yan din ang... Ay, nako. Yeah, maybe yung corruption itself is a tradition already. And then politicians, diba? Traditional politicians, diba? I think imagine walang kaalam-alam sa Parang I think it happens all over the world. Kumbaga, lang. Kahit saan meron. Dito sa US meron din. Pero yung degree kasi, if you compare our situation in the Philippines sa ibang bansa, iba Yung dating kasi yung degree
yung degree na sinasabi ni Frank, pagdating sa Pilipinas kasi, garapalan sa Pilipinas eh. Oo. Yung alam mong, Harap-harapan. Harap-harapan. kahit hindi qualified yung anak mo, ilalagay mo sa posisyon. Walang kaalam-alam sa public Basta administration, yung apelyido ilalagay mo sa lang posisyon. continuous yung Yeah. yung apelyido. Hmm. Yeah. Yeah, as Yung long as you have a pangalan. fancy name. So, di ba? Yun na yun. Kaya Ayun. nga. Yeah. Tsaka Tutuloy kahit natin sabihin- next time. Correct. Okay, to end the show, ito na last question ko sa inyo before we finally wrap up the show. As Filipinos, ano sa tingin nyo ang dapat nating i-honor sa ating kultura at tradisyon without allowing harmful traditions to hold us back? So kumbaga, ano sa tingin nyo yung mga gandang tradisyon na pwede nating iwanan sa pang new generation ng Filipinos? Can I start with you, Tina? I think yung mga practices natin na would keep the family close, Mhm. would instill good values. Sana ma-pass on pa natin sa mga future generations. Parang ganun. And siguro yung the not so good ones, sana pero kasi it's inevitable talaga eh. But you know, parang yun lang kasi actually sa dami na nangyari sa atin yung internet, yung alam mo yun, Evolution. sana mabuhay yung mga traditions pa rin. Although mag-iiba na siya sa version ng bawat henerasyon, parang sana tuloy-tuloy pa rin na mapapass on natin yon. Yung hindi makakalimutan ba ng mga anak natin at mga apo natin na kung saan tayo nanggaling ba? Kung ano yung what makes us Filipino, what makes us unique, what makes us yung the values, sana yun yung mapass on natin. Yun. Kahit English words na yung mga bata, nagmamano pa rin. Tama, tama. Di ba? Ganda, Tina. Thank you. Johnny, ikaw. Ano sa tingin mo yung pwede pa nating Siguro ito mula noon mapagpatuloy? Oo. Wag lang natin siguro kalimutan sa mga susunod na henerasyon no, lalo sa mga anak natin, sa mga magiging apo-apo natin. Ang connection natin yan, ang kumaga ang ticket natin sa mga susunod na henerasyon natin is yung mga anak natin eh. So siguro instill pa rin natin sa kanila yung respetong Pilipino. Kumbaga yung po, opo, mano. And then kung explain nyo sa kanila yung kung gaano kasarap, kung gaano kagandang maging Pilipino, na yung culture natin na naman na natin sa mga ninuno natin. Katulad nga ng ganyan, maging magalang, no? Magmano, and then laging may po and opo. Yung mga ganung mga bagay ba? And then yun nga yung kung gaano ka-importante ang pamilya kasi tayo mga Pilipino, mga masyado tayong close sa pamilya natin, di ba? Yun ang core natin eh. Oo, yun yung kultura natin. Yung huwag tayo makakalimot na tumingin kung sa tayo nagmula or yun yung i-instill natin sa mga isip nila at ipaalala rin sa mga anak natin na ganun din yung ipagpapatuloy ng mga susunod na henerasyon. Yung mga ganun mga bagay. Yan, matulungin, magalang, especially marespeto. Yun. Yeah. Thank you, Johnny. Salamat. Ako naman, bago kay Bob, unang-una, tama yung sinabi ni Tina at ni Johnny, marespeto pa rin, pero yung po at opo, hindi mawawala sa mga susunod pang mga henerasyon. Bilang Filipino sa ibang bansa, kilala tayo na masipag, resilient, matalino, pero dapat, and humble, pero dapat pag nasa ibang bansa tayo, we must always remember to stand our ground and know our rights din. Kasi minsan, alam mo na, tingin nila, kagaya na lang nung huling posting nung China, so parang monkey sa mga Filipino. We have to stand our ground. Whole world knows that Filipinos are very hard workers, are very resilient, are very brave. Pero pag nasa ibang bansa ka na, 'di ba?
you have to stand your ground. Yung respect and professionalism and courtesy nandun pa rin. But you have to stand your ground. You have to be assertive or else they're gonna be pushing you over, pushing you around. And second naman, para sa akin, culinary culture ng Filipino, kailangan ituloy yon sa traditions ng mga susunod Ayan. pa, generations na susunod. Kasi ibang lahi na ang nagsabi, masarap tayo magtimpla. So sana yon ang ituloy-tuloy. Lumpia sa kapansit, yan ang paborito nila. Tama. Oo. Kaya dapat may pakimchi overdose tayo mula sa Paris, France. O yun, sa pagtatapos, Bob, take it away. Go ahead. Yeah, agree ako dun sa sinabi ni Benny, no, yung first and foremost, I'd like to pick up on the culinary culture, no. Every Filipino dish kasi has a story, Tama. like it usually involves your mom, your lola, or your neighbor, na for some reason they cook better than everyone else, di ba? Totoo. And yeah, let's keep that going. Yung food, kasi as Filipinos, food is not just food for us; it's a passion, eh. Ganon. Totoo. It's yeah, wherever life takes us, no. Lalo sa mga Pinoys in the diaspora, our Filipino tradition, it walks with us. It defines us. It reminds us of home, our family, and who we truly are. No? So, especially mga Pinoys abroad, no, we may live oceans away from our homeland, but every tradition we carry is a small piece of our home, is a small piece of us as Filipinos. It's stuck in our hearts. So wherever we work, no, United States, France, China, Russia, Timbuktu, no, wherever we struggle, wherever we rise, we remain Filipino. And every mano po, every pasalubong, no, every memory of family that we miss, we remember who we are. This is Bobby Blue reminding you that distance changes our address, but it will never change our identity. Very well Amen. said. Galing. Alright, guys. Isa na namang makabuluhang usapan. Napakagandang episode. Johnny, Tina, Bobby, thank you guys. Baka gusto nyo muna mag-shoutouts before we Always. finally wrap up the show. Yes. Tina, baka gusto mo nang mag-shoutouts before we end the show? Go ahead. Well, ayoko sana matapos kasi na-miss ko kayo talaga. Pero, Uy, hindi, pero may part 2 tayo. Oo. Ang haba, I'll just wait for the day na lang. Ano muna? Syempre, alam naman ng family and friends ko na, di ba? Hello, guys. Pero, I can't wait to see you guys. Yun na lang. Para, set na natin soon para sundutin natin tong magandang kwentuhan natin. Tama, Oh. tama. Thanks, Tina. Johnny. Yes, babatiin ko na lang lahat yung mga nanood ngayon si Ron. Ayan, thank you so much sa laging ang pagsuporta Ron! dito sa Salamat, Ron. Live ka Ron. nanonood. Team replay pala. Team replay. Thank you. replay. Yun, and, Okay, so... yun. Yun lang, wala naman ako masyadong kwan na i-shout out ngayon. Mhm. Kasi, yun. Yun, Hindi. basta magpalamig ka na Mainit dyan. kasi. Oo, mainit. Grabe, mainit. Kaya inom ako na inom ng tubig eh. Masyado akong parang Alright. drain ng pakiramdam. But anyway, yun nga po. Kung hindi mo na ako mapag-shoutout, magpapasalamat na lang ako sa lahat ng mga sumama po sa amin ngayong gabi para balikan po ang ating mga magandang tradisyong Pilipino, no? So, katulad yung sabi ni Sir Benny kanina, magkakaroon tayo ng part 2 kasi bitin, napakaraming Oo, mga bitin. mga bagay Oo. ang mga na tradisyon ng Pilipinas and pag-uusapan po natin yan ulit next time. Next time, correct? Next So, time yun. na ako natin. Tama. Na Bobby? pagsasama-sama. Bobby, may gusto ko pa sabihin? Ako, ako, special shout out to my evil twin sister there in the United States, si Maria Soberano. Ria, congratulations. She had her
I think she finished with honorable mentions. No? Wow. Wow, good Yeah, job. good Yeah. example na sinabi Sir Benny kanina, mga Doctor. matatalino, mga nag-excel ang mga Yeah. Pilipino rito Mhm. sa school. Yeah. She Galing. has a doctorate degree in nursing, if I'm not Wow. mistaken. But Wow. you know how complicated that is, Ria? I don't know if you're Oo. listening. Alam mo gaano ka komplikado 'yon? Nurse ka, tapos doktor ka, tapos doktor ka na nurse ka. Imagine, halimbawa, si Tina napuntang United States, tapos Oh. knock on wood, no? Na disgrasya. Oh, Tina, here's your nurse, Dr. Ria Soberano. What? She's my nurse and she's a doctor. Anyway, Ria, congratulations. Congrats kay I love Ria. you, Congratulations. sis. I love you, Oo. sis. Mabuhay ang Pilipino. Salamat sa inyo guys. Till again, till next time again dito po sa BDL. Team Replay, bahala na kayo. Replay nyo na lang po sa may Thank you po. Facebook Thank page you sa and pagsama. YouTube channel. Alright. Salamat po na marami. Happy weekend and always Right, be a bye-bye, blessing. bye-bye. Bye. Thank you, Bye. guys.